Hello mga kumari, for today's video, andito tayo ngayon sa kusina. Lagi naman tayong nandito sa kusina. Pero ngayon ay naghuhugas tayo ng milk bottle ng aking alaga. Dapat kasi sa umaga ihahanda ko na lahat. Kailangan malinis na ang lahat para sa panahon na siya ay dumidi, malinis lahat ng bote. So ito ngayon, iba yung ano namin sa paglilinis ng bote. Pagkatapos nito, ilalagay ito sa kumukulong tubig sa isang napakalaking kaldero. Ganito yung setup namin. Ganito yung paraan namin para yung bote ay napakalinis na at walang bakterya. So iba-iba ang paraan ng ating mga amo kung paano linisin yung mga bote ng bata dito sa Hong Kong. Meron pala tayong mga trending video ngayon. Ngayong araw lang ito naririnig at nakikita ko sa TV na meron tayong isang kababayan na nag-aalaga ng isang taong bata at yung bata dinadala niya sa kusina habang nagluluto siya ng lugaw. Sa sobrang likot ng kanyang alaga dahil isang taong gulang na, binunot niya yung sandok at yung lahat ng lugaw ay nabuhos dun sa katawan ng bata. Naku, Diyos ko, grabe yung iyak ng bata at ang bata ngayon ay nasa ospital na. Yung magulang sobrang galit sa ating kababayan. Ewan ko ba bakit din niya dinadala yung bata sa kusina. Hindi naman dapat yun, lalo na yung bata isang taon na sobrang likot na. Kaya sa mga gustong mag-abroad dito sa Hong Kong, lalo na't gustong mag-alaga ng bata, iingatan natin yung ating alaga dahil hindi tayo mapunta dito kung hindi dahil sa kanila. At saka isipin nating mabuti kung ano talaga ang ikakabuti ng ating alaga dahil ang ating alaga ay parang anak na rin natin. Huwag nating dadalhin sa kusina lalo na't malikot na. Tapos yung mga amo natin, pagsabihan natin na lagyan ng harang yung kusina para yung bata ay hindi talaga makasunod sa atin dahil pag yung bata ay nagkamalay, ay naku, hindi na yan mahihiwalay sa'yo. Lagi ang sunod-sunod kahit sa CR ka pa. Ang pinakamagandang gawin bago ka pumasok sa kusina, kung gusto mo magluto ng lugaw o ano pa man or pagkain mo, patulugin mo muna ang iyong alaga bago ka pumasok para iwas talaga sa disgrasya at pwede ka pang maglinis-linis doon. Hindi yung dadalhin mo yung bata sa loob ng kusina para magluto ka. Napakalaking disgrasya ang aabuti ng bata nun. Buti lang kung tayo, pero yung bata kawawa dahil pag nagkaroon na yan ng burn sa katawan hanggang sa pagtanda nila, dala-dala na nila yon at yung magulang talaga magagalit sa'yo. Hindi ko alam kung si kabayan na terminate na ba o ano ang nangyayari, pinakulong ba, hindi natin alam. Wala namang may gusto no, hindi naman niya sinasadya yun, pero kasalanan talaga niya kung bakit dinala niya yung bata sa kusina. O kung gusto mong iwas disgrasya, huwag mo nang piliin yung bata. Kung gusto mong mag-alaga, pwede naman dito sa Hong Kong yung matanda. Pwede ka mag-alaga ng aso. Pwede ka mag-alaga ng mga bata na malalaki na or isang malaking pamilya. Pwede naman yun. Maraming choices dito sa Hong Kong. Hindi mo kailangang pumili ng bata para magkaroon ka ng trabaho dito. Pero para sa akin, napakasarap alagaan ng bata. Lalo na't ikaw ang magpapalaki. Katulad ko noon, yung pinili ko newborn baby, pagdating ko dito, yung aking alaga is 3 buwan pa. Ngayon, 6 na taon na siya. So, parang anak ko na lang din. Hindi masakit sa ulo alagaan dahil mas nakikinig siya sa akin kaysa magulang niya. Kasi yung magulang niya napaka-busy. Linggo lang sila nandito, half day lang minsan. So, most of the time, ako talaga yung nag-aalaga sa kanya. Kaya napakasarap ng feeling na inaalagaan mo, nakikinig sa'yo, hindi yung nakikipag-away sa'yo. So, dito na lang. Maraming salamat. See you on my next video. Thank you. Bye.